Papuntang Hilaga daw, nandun ang goal natin. At kapag nangalahati na daw tayo, lalabas sa mga bandido. Ibig sabihin, pag pumunta tayo sa Hilaga, makakakita tayo ng mga bandido? Ganun na nga. Kung talaga kailangan mo na masali sa language na game. Teka, paano nga pala yung si... Pabayaan na lang natin siya. Kapag nagsilabasan yung mga bandido, iwanan na natin siya. Iiwan natin? Kuwawa naman. Hindi kawawa yun, oh. Gumagamit lang na ng isang yan. Kapag nalagay siya sa panganib, kaya na tumakbo. Sa bagay. Mukhang kaya niya makipagsabayan sa atin, ah. Oo, talagay natin to. Mabilis tayong tumakbo, ha? Mukhang ayos naman ang kanilang pisikal na lakas. Para sa mga bata. Ha? Laban na! Ha? Tulungan niyo po kami! Parang awa niyo na! Tinamaan siya ng virus sa islang ito. Nag-umpisa sa trangkaso tapos bigla naging grabing lagnat. Baka ikamatay niya ang sakit na yan. Tumatagal yan ng 1 buwan. Ang lunas dito ay paggamit ng gamot para mapigilan ng sakit. Pero ang bisa ng gamot ay nawawala pagkatapos sa 1 linggo. Kapag nawala na ang bisa, tumataas na naman ang lagnat. Napakamahal ng gamot na yun. Naubos na ang pera namin at wala na kami pambili. Kumalat na ang sakit ito sa buong pangkat namin. Hindi na namin kaya magpatuloy na maging mga bandido. Sa game lang ito, ah. Hindi ito totoo. Ay, oo nga pala. Kapag wala kami nagawa, 2-3 araw na lang mamamatay ang patag ito. Parang awa niyo na. Baka pwede bigyan niyo kami ng pera para makabili kami ng gamot. Sabi mo kasama to sa game. Ano to sa totoong buhay? Siguro kung bibigyan natin sila ng pera, may bibigay sila sa atin item para makatulong sa pagtapos ng game. Ah, ganun ba? Magkano ba kailangan yung pera? Naipunin namin ang lahat ng pera sa bayan, pero kulang pa rin kami ng mga 8,000 guineas. Halos ganun na rin ang pera natin naipon, hindi ba? Masama ang kutob ko, simula pa lang, alam na ng mga yan kung magkano ang dala natin. Anong ginagawa nam dito? Ah, kasi kung 80,000 lang ang kailangan nyo, pwede ko Teka, pwede ba manahimik ka na lang dyan? Huwag ka na makialam. Sapatusin kita dyan eh. Naiintindihan ko po. Bibigyan po namin kayo ng 80,000 guineas. Ito po. Maraming salamat sa inyo. Ngayon gagaling na ang patag ito. Ayos ka lang ba, anak ko? Ang lamig. Giniginaw po ako, Itay. Kaya ko yan, anak. Binigyan na tayo ng pera ng mga mababait na tao ito. Makakabili na tayo ng gamot bukas. Konting tiis na lang. Napakalamig. Napakalamig. Saka po, hindi na po maganda ito. Kapag nagpatuloy ito, baka mamatay ang anak ko ngayong gabi. Kiniginaw siya. Ah? Kailangan mabili natin siya ng damit ngayon. Mga Ginoo, ibibigay po namin ang mga damit namin. Talaga? Hindi kayo nagbibiro? Ang babait niyo talaga, para kayo mga anghel. Hindi ko masabi nararamdaman ko. Napakabuti na puso niyo. Hindi po, ayos lang po yun, walang anuman. Basta bigyan niyo kami ng impormasyon o item. Wala sila ibibigay. Kainis, naisahan tayo ng mga banditong yan ah. Nakuha nga nila ang lahat ng dala natin eh. Kahit isang perang duling ngayon, wala tayo. Di bale, kapag bumaba naman tayo ng bundok na to, sigurado makakita tayo ng mga halimaw. Kapag tinalo natin ang halimaw, magiging card yun. Tapos dadalhin natin sa trading shop. Kikita tayo ng malaki. Sa wakas, makakaranas na rin tayo ng totoong labanan, hindi ba? Mukhang marami kang bagay na natutunan ah. Ikaw rin naman eh. Kitang-kitang resulta ng pagsasanay mo. Huh? Kailangan natin dumaan dyan. Isang rock area ha. Kailangan mag-ingat tayo at atakihin tayo ng mga halimaw. Pati sa ibang player, hindi tayo ligtas. Tayo na, Gon! Oh! Ah! Ang bilis naman magpakita! Ah!
dalawa, tatlo, apat. Grabe, ang dami naman nila dito. Ah! Sa'yo! Ah! Ha? Ah! Ang lakas kong umatake. Kung tinamaan ako yun, baka patay na ako. Wala silang tinamo. Kahit ilang beses namin silang tamaan, walang epekto. Tapos ang dami pa nila. Kailangan matalo ang bawat isa gamit ng isang atake lamang. Doon! Kamati mata! Tingin ko, ang mata nila ang kahinaan. Bok! Bok! Tsaka napansin mo bang dalawa lang ang attack method ng mga to? Oo, napansin ko na dalawa lamang ang atake nila. Parang walang pupunta ng ginagawa nila. Pero epektibo. Sabi dito, level G ang difficulty ng mga ito. Mukha lang silang malakas pero mahina. Oo nga, ang iba sa kanila hindi rin naging card. Pero kaya natin sila. Meron silang kahinaan at meron silang pattern. Basta kalmado tayo kapag nilalabanan natin sila, madali natin makikita ang kahinaan at pattern nila. Mukhang gano'n na nga. Pero sa totoo lang, parang kinakabahan ako nung nakita ko yung mga bandido. Si Jean ang gumawa ng game na to. Kaya dapat lang seryosohin natin. Oo na. Sige na. Ayos to. Bilisan na natin para makalating tayo sa Masadora. Oo! Sige nga, ano nang gagawin niyo ngayon? Wala na. Di natin kaya yun. Kahit saan natin atakihin yun, hindi tatablan yun. Hindi ba bawat halimaw may kahinaan at pwedeng atakihin? Baka yung mga Cycloplon na nakalaban natin ang may kahinaan. Tsaka level G lang ang mga yun. Kutob ko, level A yung halimaw na butikin dumaan na yun. Level A nga ba talaga? Gusto palagay mo, kaya natin. Di kalabanin natin. Kung hindi natin kaya, tumakbo na lang tayo. Pumunta na tayo sa Masadora. Yun ang gusto niyo eh. Berat, mali kayo. Level E lang ito. Kung naging maingit kayo sa paglaban, nalaman niyo sana, kaso bara-bara kayo eh. Nalaman niyo sana ang kahinaan ng higanting butiki. Dahil sa pagkilos nito, natatakpan ng nunal. Wala talaga. Mga bagita pa sila. Para tayong nasa isang totoong mundo. Kung isang totoong mapa yung binigay sa atin, ang hugis, laki at korte ng islang ito ay kamukhang-kamukha ng isla ng Kotoritara. At ang Game Master ay hindi isang tao lang. Anong Game Master? Ang mga Game Master ang gumawa ng game ng Greed Island, di ba? Ang release type, control type at embodiment type. Parang isa itong pagtitipo ng lahat ng gumagamit ng mga NID, hindi ba? Malamang tama ka, Finks. Anong gagawin natin? Bumalik na tayo. Bumalik? Ano naman ang dahilan para bumalik pa tayo? Kung mananatili tayo dito sa mundo ng game, obligado tayong sumunod sa lahat ng patakaran na ipapataw ng Game Masters. Pero kung parte ng totoong mundo ang kinalalagyan natin ngayon, Ibig sabihin bukod sa game console, may iba pang paraan para makarating dito. tama. Tatapusin natin ang game na ito nang hindi sumusunod sa patakaran nila. Tama yan. Hanggang dito, mga magnanakaw tayo. Hindi ba? Ano yan? Ha?
Maayos lang ako kinuha. Hindi niya ako nasaktan. Mahina lang siya. Pero... Mabilis siya. Paano to? Kailangan makuha ang timing. Hindi. Wala bang ibang paraan? Kailangan siya makuha. Hindi yung putong hulihin yung linya. Kailangan kasi pagbasta niya ng maigi, hindi yung tumatalbog ng basta-basta. May pattern din yan na pwedeng hulihin. Ano ba kayo? Kahit malino ang inyong paningin kung hindi niya naman gagamitin, baliwala rin. Lagot, umalis na! Teka muna! Pambihira naman, konti na lang, nahuli na natin eh. Kayo kasi 10 minuto nang nasa harapan ninyo, hindi niyo pa nahuli. Hindi bale, kung ganyan ang lahat ng halimaw dito, madali pa rin tayo makakarating sa Masadora. Tama ka. Masyado namang kampante ang dalawang ito. Paano kung may magpakitang halimaw na malaki at mabilis? Ano kayang gagawin ng dalawang to? Ano naman kaya yan? Isang kabayo? Hindi ata eh. Masyado namang katawa-tawa ang itsura ng isang yan. Tignan mo pa yung buntot niyo. Alam mo, sa palagay ko, isang malakas na halimaw ang isang yan. Ano yun? Mga bula? Nawala? Malakas ang tunog at shockwave kapag sumabog pero parang hindi naman nakakasakit. Pero yung mga pula, hindi sumasabog kahit hawakan natin sila. Hindi sumabog yung mga puting bula. Nung tumama ang mga yan sa bato, hindi sila sumabog. Siguro sumasabog lang ang mga yon kapag tumama sa net na taglay ng isang tao. Iba naman ang nangyayari sa pula. Kapag ginagamit mo naman ang Zetsu, siguradong sasabog kapag tumama sa aura. Sasabog yun kapag tumama sa kahit ano bukod sa aura ng tao. Ginagamit yun ng mga halimaw para pigilan ng mga tao makakatagpo niya, tapos aalis siya. Ang game na ito ay hindi lamang labanan sa pagitan ng player at mga halimaw. Para mahuli mo ito, kailangan alam mo ang lahat ng pagkilos nito at iwasan mong pinakasimpleng pagkilos nito. Kapag lalapitan ka na, kailangan palitan mo ang ren ng Zetsu mo. Sa palagay ko, mahihirapan ang dalawang yan na gawin yun. Siya na naman! Isa lang ang paraan. Bakit ba sila ganon? Mga hindi marunong! Puro wala silang silbi! Sa unang tingin, parang napakagaling nila at may taglay na kakaibang talento. Pero kung ganyan lang ang ginagawa nila, game over na sila kapag nakatagpo sila ng ibang hunter o mas malakas na halimaw! Patay. Mukhang matibay ang isang to ah. Ay naku, hindi ko na talaga kayang manahimik na lang! Yeah! Ha? Siya na naman? Huwag niyo siyang talikuran! Gumamit kayo ng Yo! Kaya niyo ba o hindi? Kaya natin yun. Nakalimutan lang natin. Napansin mo ba na parang nag-iba ang ugali ng babae niya mula nung kanina? Ha? Napansin niyo ba? Walang tao sa loob ng suit of armor na yan. Kahit atakihin yan, hindi niyo siya masasaktan. Alam ko na! May nagmamanipula sa kanya! Malapit lang siya. Andito siya! Pusa ang nagmamanipula. Gumagamit ng nen para magmanipula ng mga bagay at protekta ng sarili. Ito ay masyadong matatakutin at agad-agarang hinihimatay kapag nakakakita ng ibang nilalang. Ganun pala. Nakakuha na naman tayo ng card! Marunong naman pala kayong gumamit ng Yo. Bakit hindi niyo ito ginamit ang sinabi ko? Matagal ko na kayong pinapanood, ng isang beses hindi niyo ginamit. Ganun ba? Kasi... Nakalimutan niyo, no? Ha? Bakit tatayo-tayo lang kayo dyan? Yo!
Sino ba talaga ang babaeng yan? Anong nakikita nyo? Gumawa ka ng number 1! Tama kayo. Wala ngayon, kapag nakita niyong ginawa ko yan, gamitin niyo ang ganangyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Tapos, sabihin niyo kagad sa akin kung anong nakikita niyo. Kapag may masama kayong dalawang naramdaman sa paligid niyo, gamitin niyo ang ganangyo. Ano mang mangyari? Maliwanag? Kapag malayo ang tinitignan niyo, gamitin niyo ang gyo. Bilisan niyo at mag-concentrate kayo ng maigi. Basic rule yan ng labanan. Kailangan niyo ng maraming experience points para matutunan ito. Oh, naiintindihan ko na. Sandali lang, Gun. Wala ngayon, ako na ang magtuturo-tutulong sa inyo. Gagawin ko lang to kapag kinakailangan. Pero pahihirapan ko kayo sa pagsasanay kaya maganda kayong dalawa. Ano? Lasing ka ba? O baka naman nahihibang ka? Figure 5! Tama! Ikaw, give me 200 push-ups! Ha? Punishment kay nito. Talo ang mas mabagal kaya bilis-bilisan mo. Dalian mo. Nasisiraan ka na ba? Bakit ako susunod sa'yo, ha? Matagal na akong pro hunter. Pro hunter na ako bago pa kayo ipinanganak kaya pakinggan niyo ako. Bago pa kami pinanganak? Bakit? Ilang taong ka na ba? Ano? 57 taong ka na? Turong ka na pala. 40 taon na akong marunong ng nen. Mas marami akong karanasan kesa sa inyong dalawa. Ipamamahagi ko sa inyong nalalaman ko kaya magpasalamat kayo sa akin. Pinagpipilitan mo ba sarili mo? Bakit? May angal ka? Sinabi mo pa. Sino ka ba para ipilit yan? Ah, ganun. Yun lang ang problema, hindi mo ako kilala. Ang pangalan ko ay Biscuit Kruger. Hindi ako mahilig sa mga taong maseremonyas, kaya Biscuit na lang itawag ng dalawa sa akin. Huwag niyo na lang kalimutan na sundin ang lahat ng sinasabi ko habang tinuturuan ko kayo, ha? Kasi dito ka talaga turuan kaming dalawa ni Gon, ano? Hindi kami nahihirapan ni Gon sa game na to para magpaturo kami sa isang tao na hindi naman namin kilala. Ano ka ba naman, Gon? Magsalita ka naman! Tama ka, Kiluwa. Tsaka may master na tayo, si Master Wing. Oo, isa pa yun! Meron na nga pala kaming master na nagtuturo sa amin gumamit ng nen. Master niyo? Master Wing ang tawag niyo sa kanya? Siya kaya yung batang Wing na kilala ko? Siya na yung bata na laging may suot na salamin? Tapos kung magdamit siya ay parang laging bagong gising? Siya ba yun? Kilala mo siya? Siyempre naman, no? Kilala ko siya. Siya isang naging estudyante ko noon. Wow! Ang galing mo naman! Aba, isang nen master na pala ang dating estudyante ko. Ang bilis talagang lumipas ng panahon, ano? Kung sa bagay, hindi siya magaling na estudyante, kaya siguro nagtuturo na lang siya. Ayos lang. Kung gano'n, ibig sabihin, ako ang master ng master ninyong dalawa. Walang problema kung ako naman magtuturo sa inyo. Siguro nga, tama ka na turuan kami. Ayun ay, kung totoo lahat ng sinasabi mo sa amin. Ikaw talaga? Napakatigas ng ulo mo. Di bale, ang mga katulad mong gusto ko. Pero... Ha? Kinalaban namin yan kanina. Sabi mo, hindi pa kayo nalalagay sa seryosong sitwasyon, pero tignan mo ng mabuti. Klase ang difficulty ng isa ito. Hindi to special pocket card, isang normal card lang ito. Hindi problemang nahihirapan kayong makakuha ng mga ganito. Maraming ibang player na madaling nakakakuha ng card na ito sa game. Libo-libong player ang may mas matinding battle ability kesa sa inyong dalawa. Madami sa mga player ngayon, mga masasama. Kapag may nakasagupa kayong mga ganon, siguradong lagot na kayo. Masasabi niyo pa bang hindi seryoso ang sitwasyong hinaharap ninyo? Tatlong bata pala, ha? Siguradong hindi kayo mananalo sa akin sa labanan. Lagot kayong tatlo sa aking scissor hands.